Gabi po sa ating lahat. Welcome po muli sa ating devotion ngayong gabi. Sunday night po, April 19, 2020. Salamat po muli sa mga watching ngayong gabing ito. Nakita ko si Brother John, maging si Ate Edith po sa Maynila na watching po siya ngayon. Salamat po ng marami sa inyo. Alright. Mawit ho muna tayo. Awitin ho natin. Tagalog po, di ka nagkulang. Tapos idiretso ho natin sa kailan pa. Sige po, sabayan niyo po kami sa pag-awit. Awitin po natin yung hindi ka nagkulang. First stanza po, ready, sing. Ikaw lang ang pag-asa ko, ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na chorus po. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin lagi lang. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, binibig mo ako noon. Pamasayang stanza ko. Ika'y sasambahin, pag-ibig man ay magdilim, Jesus. May suliranin pa ang lagi kong aawitan, ikaw lamang. Chorus po. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin lagi lang. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon. Ulitin mo na ng chorus. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin lagi lang. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon. Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas? Ang pangalan niyang banal kailan natatanyag, kung wala ng pagkakataon at huli na ang chorus po. At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos?
Sige ho, mag-aral na ho tayo ng salita ng Diyos ngayong gabing ito. Natutuwa ako dahil gabi-gabi nagkakasama-sama tayo, no? So, malaking opportunity po yun. Dati-dati ho, every Sunday lang tayo. Pero ngayon ho, dahil po sa ganitong crisis, ay nag-open na po sa atin ng opportunity na gabi-gabi na magkasama tayo. Konting effort lang po para hindi natin mapabayaan ang ating spiritual life. Alright, ituloy ho natin yung ating pinag-aaralan sa ating devotional study. Patungkol po ito sa kaligtasan. Pinamagatan ko po itong make sure of your election. Yung pong salvation at saka election, magkasing kahulugan po sila. Kinuha ko po yung title ko sa 2 Peter chapter 1 verse 10, kung saan sabi ho ng Panginoon, sabi ho niya, give diligence to make your calling and election sure. For if you do these things, ye shall never fall. Sabi ho niya, pagsumikapan natin na matiyak ang ating panawagan at ang ating pagkahalal o ang ating kaligtasan. Dahil pagkatiyak tayo doon, sabi niya, ye shall never fall. Ang dahilan po kaya gusto kong balik-aralan natin ang kaligtasan ay na-realize ko kasi na ang best preparation po sa muling pagbabalik ng Panginoon para sa ating mga tao ay yun hong magkaroon tayo ng katiyakan na tayo ay ligtas na. Kasi ho, napakasakit kasi na sa araw na yon, akala mo ligtas ka, tapos hindi pala. Hindi mo masakit yun. Yung all along, akala mo save ka. Pero nung dumating yung araw na yon, hindi ka pala save. At sasabihin sa iyo ng Panginoon, lumayo ka sa akin, hindi kita nakikilala. Kaya nga ho, sa pamamagitan ng mga lessons na ito, nais ko pong matiyak natin ang ating kaligtasan. Alam ko po, napakinggan nyo na ito noon, naituro na sa inyo ito noon, pero maganda pa rin po na pag-aralan natin, mag-evaluate tayo. Tingnan natin kung talagang tayo po ay tunay ng naligtas. Alright, noong nakaraan po, napag-aralan natin kung ano po ang kahulugan ng kaligtasan at ang implication po nito. Nakita po natin na tayo po mga tao ay makasalanan, at nakita rin po natin na may kaparusahan ng kasalanan. Ang kaparusahan po ng kasalanan ay walang iba kundi ang walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos, sagat-dagatang apoy. At dahil tayo ay makasalanan, tayo po ay mapaparusahan balang araw. Tayo po ay ibubulig sa impyerno, at tayo po ay walang hanggang mapapahiwalay sa Diyos sa dagat-dagatang apoy. Ito po yung kapahamakang hinaharap nating mga tao. Dito po tayo nais iligtas ng Panginoon. Dito po tayo nais bigyan ng kaligtasan ng Panginoon. Alright. Noon naman ho Friday, kung naalala ho ninyo, ay ipinakita ko sa inyo kung ano ang ginawa ng Panginoon para iligtas tayo. Sabi ho niya na parito siya upang tayo ay iligtas. Kaya kailangan niya tayong iligtas sapagkat tayo po ay mapapahamak dahil sa ating mga kasalanan. Noong Friday po, nakita natin kung ano naman ang ginawa ng Diyos para iligtas tayo. Dahil po sa kanyang pag-ibig sa atin, nais niya na huwag tayong mapahamak. Nais po niya na tayo ay maligtas. Kaya lang ho, may dilema. Dahil nire-require ng kanyang hustisya ang pagtitigis ng dugo. Sabi ho ng banal na kasulatan, Hebrews 9:22, sabi niya, and without the shedding of the blood is no remission. Kung walang magtitigis ng dugo, hindi po pwedeng magkaroon ng kapatawaran. Gusto tayong patawarin ng Diyos. Gusto tayong iligtas ng Panginoon. Kaya lang nire-require ng kanyang hustisya na kailangan may magtigis ng dugo.
Dahil kung walang magtitigis ng dugo, walang kapatawaran. At ang dugong titigis, hindi lang po basta ordinaryong dugo, kundi dapat ang dugong nire-require, dapat ay dugong walang dumi, walang bahid pagkakasala, walang dungis. Kaya nga po hindi pwede yung dugo ng tao, no? Hindi pwede yung dugo natin. Dahil ang required na dugo ay dugong malinis, dugong walang dumi, dugong walang bahid ng pagkakasala. At doon po lalong ipinakita ng Diyos ang kadakilaan ng kanyang pag-ibig sa atin. No? Kasi para mailigtas niya tayo, para mapatawad niya tayo sa ating mga kasalanan, isinuguho niya ang kanyang bugtong na anak dito sa lupa. Kinailangan po na ang Diyos ay magkatawang tao. Kinailangan po na ang ating Panginoong Hesus ay maging haing pangbayad para sa ating mga kasalanan. Sa pamamagitan ng pagtitigis niya ng dugo doon sa krus ng Kalbaryo, naging posible yung kapatawaran. So yun po ang ginawa ng Diyos para tayo maligtas. Napakadakilang sakripisyo, napakadakilang pag-ibig, na hindi niya in-spare. Sabi niya, He that spared not His own Son, but delivered Him up for us all. Sabi niya, talagang ibinigay niya, ipinagkaloob niya sa atin ang kanyang buktong na anak, upang ang kanyang buktong na anak ay magtigis ng dugo, upang sa ganon maging posible ang pagpapatawad at kaligtasan para sa atin. Alright, ngayong gabi naman po, nais ko naman ipakita sa inyo sa linaw ng banal na kasulatan. Kung meron ho kayong ballpen, mag-take down po kayo ng mga talata na papakita ko. Gusto kong ipakita sa inyo ngayon sa linaw ng Bible kung paano naman natin matatamo ang kaligtasan ginawa ng Diyos para sa atin. Yun ho ang pag-aaralan natin ngayong gabing ito. Paano ho ba natin makakamit? Paano ho ba natin matatamo yung kaligtasan na ginawa ng Diyos para sa atin? Siya ang may gawa, di ba? Siya ang gumawa ng solusyon sa ating mga kasalanan. Siya ang gumawa para tayo maligtas. Ang kasunod na tanong po, paano ho natin makukuha ito? Paano ho ba tayo magkakaroon ng kaligtasan? Ang text ko po ngayong gabing ito ay sa Titus chapter 2 verse 11. Titus chapter 2 verse 11. Iayay ko po kayo kamayong lahat bilang paggalang ko sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Titus chapter 2 verse 11. Sabay-sabay ho nating basahin. Titus 2:11, the Bible says, "For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men." Manalangin tayo sandali. Panginoon, salamat po ng marami sa iyo ngayong gabi. Salamat po muli sa pagkakataon pinagkaloob mo sa amin na kami po ay magkasama-sama. Bagamat hindi physical, magkasama-sama kami through internet. Sama-sama kaming manalangin, sama-sama kami mag-aral ng mga salita. Ama, hinihiling ko po na ikaw ang siyang manguna, ikaw ang siyang kumilos, ikaw ang siyang magturo sa amin ngayong gabing ito. Buksan mo ang aming puso sa iyong mga salita, maunawaan namin ito ng lubusan, maihasik sa puso namin, Panginoon, at magkaroon kami ng katiyakan, maging matatag ang aming katiyakan ng aming kaligtasan, Panginoon. Maraming salamat po sa iyo. Tulungan mo po ang ilingkod na mangangaral ngayong gabi, bigyan mo siya ng lakas, bigyan mo siya ng karunungan, langisan mo ang kanyang labi, Panginoon, at higit sa lahat, itago mo po siya sa iyong biyaya. Salamat po ng marami. Ito po ang aking dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Napakahalaga po ng ating tatalakayin ngayon, ano? Ito po yung... Kasi palagay ko naman, walang taong gustong mapunta sa impyerno, no? Palagay ko naman po, lahat ng tao gustong maaligtas. Ang nagiging problema lang, hindi nila alam kung paano. At iba-iba po ang katuruan ng iba't ibang reliyon kung paano makakamit ang kaligtasan. Ano po? Pero ngayong gabi ito, ang gusto kong ipakita sa inyo kung ano ang aral ng Bible kung paano natin makakamit ang kaligtasan. Alright, number 1. Una po sa lahat,
dapat maunawaan muna natin na ang kaligtasan po ay dahil lamang sa biyaya ng Diyos. Kaya naging posible po ang kaligtasan, yung gawaing pagliligtas, yung ginawang paraan ng Diyos para tayo iligtas, yun po ay dahil lamang sa biyaya niya. Kaya nga po sa banal na kasulatan, napakaraming talata na nagsasabi na ang kaligtasan po ay biyaya ng Diyos. Isa na po dyan yung ating text, di ba? Sabi sa text natin, "For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men." Sabi din ho sa Acts chapter 15 verse 11, Acts 15:11, sabi niya, "But we believe that through the grace of the Lord Jesus Christ, we shall be saved even as they." Sabi din ho yan sa Romans chapter 3 verse 24. Ang sabi ho sa Romans 3:24, sabi niya, "Being justified freely by His grace through the redemption that's in Christ Jesus." At napakarami pa pong talata, hindi ho natin kayang isa-isahin ngayong gabing ito. Pero establisado ho sa banal na kasulatan na sinasabi ng Bible na ang kaligtasan po ay dahil lamang sa biyaya ng Diyos. Ang kasunod ho na tanong, ano ho ba yung ibig sabihin nun? Ano ba yung ibig sabihin na ang kaligtasan ay dahil lamang sa biyaya ng Diyos? Makinig po kayo ha. Ang ibig pong sabihin ng salitang biyaya ay ito. Ang biyaya po ay ang kagandahang loob na ipinibigay sa atin ng Diyos bagamat hindi tayo karapat-dapat. Ito po yung kabutihan o yung kagandahan o yung pabor na ginagawa sa atin ng Diyos, ibinibigay sa atin ng Diyos, pero hindi tayo karapat-dapat. Kahit hindi tayo karapat-dapat, ibinibigay pa rin ng Diyos. Ang tawag po doon ay biyaya. Nakuha niyo po yung sabihin? Ang tawag po doon sa act na yon ay biyaya. Ang kaligtasan po ay biyaya lamang ng Diyos, sabi ko ng banal na kasulatan. Ibig sabihin, hindi po tayo karapat-dapat doon. Hindi ho tayo karapat-dapat sa kaligtasan. Pero ganun pa man, ipinagkakaloob sa atin ito ng Diyos. Hindi po tayo karapat-dapat sa dakilang pag-ibig ng Diyos. Subalit, kahit hindi tayo karapat-dapat sa kanyang pag-ibig, inibig pa rin niya tayo. Ang tawag po doon ay biyaya. Hindi po tayo karapat-dapat na ang ating Panginoong Hesus ay mamatay at magtigis ng dugo para sa atin. Hindi po tayo karapat-dapat doon. Subalit siya po ay namatay at nagtigis ng dugo para sa atin. Ang tawag po doon ay biyaya. Hindi po tayo karapat-dapat sa kapatawaran ng ating mga kasalanan at kaligtasan. Pero kahit hindi tayo karapat-dapat, ito po ay ibinibigay pa rin sa atin ng Diyos at ibinibigay po niya sa atin nang walang bayad. Yun po ang ibig sabihin ng biyaya. Romans 6:23, sabi ho ng Bible, familiar verse, sabi ho niya, "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord." Sabi niya, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pinag-aralan na natin yan noong unang gabi. Pero sabi ng pangalawang phrase, sabi niya, ngunit sabi niya, ang kaloob, yung gift, kaloob na walang bayad ng Diyos, ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Hindi po tayo karapat-dapat sa kabutihan ng Diyos. Hindi tayo karapat-dapat sa pagpapatawad ng Diyos. Hindi po tayo karapat-dapat sa kaligtasan na ginawa ng Diyos. Pero bagamat tayo ay hindi karapat-dapat, ibinibigay niya sa atin bilang regalo. Bilang kaloob na walang bayad. Ang tawag po doon ay biyaya. Kaya nga po sabi nung verse natin, sabi niya, "The grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men."
Yung biyaya ng Diyos na nagdadala o nagbibigay ng kaligtasan ay napakita sa lahat ng tao. Amen. So sana po naging maliwanag yun na ang kaligtasan ay dahil lamang sa biyaya ng Diyos. Pangalawa, dahil po ang kaligtasan ay biyaya lamang ng Diyos, wala hong ibang paraan para matamo natin ito kung hindi sa pananampalataya lamang. Ang kaligtasan po ay dahil lang sa biyaya ng Diyos. Established po sa Bible yon. Hindi natin kayang pasibulian. Ngayon, dahil ang kaligtasan ay biyaya lamang ng Diyos, wala hong ibang paraan para makamit natin ito kung hindi sa pamamagitan ng pananampalataya. Tingnan niyo po ang sabi ng Bible, Ephesians chapter 2 verse 8. Sabi ko ng Bible, Ephesians 2:8, sabi niya, "For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast." Sabi ng Apostol Pablo, sabi niya, tayo ay naligtas dahil sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi sa pamamagitan ng ating sarili. Ito ay kaloob ng Diyos na walang bayad. Hindi sa pamamagitan ng gawa upang walang sino man ang magmapuri. Napakalinaw po ng pagkakasabi ng banal na kasulatan na dahil ang kaligtasan ay biyaya lamang ng Diyos sa atin, walang ibang paraan para makamit natin ito kung hindi sa pamamagitan ng pananampalataya. Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. Tignan naman ho natin isa pang talata. Romans chapter 3 verse 28. Romans 3:28. Sabi ho ng Bible, Romans 3:28, sabi niya, "Therefore, we conclude that a man is justified by faith without the deeds of the law." Sabi ni Apostol Pablo dito sa Romans 3:28, sabi niya, "Therefore we conclude," ito yung conclusion nila, sabi niya, na ang tao ay pinapawalang sala o inaaring ganap, pinapatawad ang kanyang mga kasalanan sa pamamagitan ng pananampalataya. Isa pa pong talata, 2 Timothy chapter 3 verse 15. 2 Timothy 3:15, sabi ho ng Bible, "And that from a child thou hast known the Holy Scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus." Sabi niya, yung kasulatan, alam mo na ito mula pagkabata eh. Kausap kasi ni Paul si Timoteo. Ang sabi niya, yung mga kasulatan, sabi niya, kaya niya, able to make thee wise unto salvation. At sabi niya, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. At napakarami pa pong talata na nagsasabi na ang kaligtasan ay sa pamamagitan lang ng pananampalataya. Eh bakit ito makukuha lamang natin ang kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya? Sapagkat ang kaligtasan po ay dahil lamang sa biyaya ng Diyos. Kaya nga po yun yung unang punto ko. Kasi dapat na maunawaan natin na ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos. Siya ang gumawa, wala tayong ginawa para maligtas ang ating sarili. Hindi natin kaya. Kaya siya ang gumawa. Kaya nga po yung kaligtasan ay biyaya lamang ng Diyos. At dahil ang kaligtasan ay biyaya lamang ng Diyos, wala pong ibang paraan para makamit natin ito kung hindi sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang kasunod na tanong, ano ho bang ibig sabihin ng maliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya lamang? Pastor, ano ba yung pananampalataya para maligtas ako? Kasi marami pong nagsasabi, Pastor, sinasampalatayaan ako naman si Jesus, bata pa ako. Oo nga naman.
Pinaniniwalaan ko naman siya, bata pa ako. Ano ho ba yung ibig sabihin ng pananampalataya na ikinaliligtas natin? Ano ba yung ibig sabihin nun? Alright, makinig po kayo ha. Ang ibig sabihin po ng pananampalataya, para tayo maligtas, ang ibig sabihin ho nun ito ay, tatanggapin natin o sasampalatayanan natin sa puso natin ang ginawa ni Jesus na pagbabayad ng ating kasalanan. Pag ginawa natin yon, ginagawa natin siyang tagapagligtas. Nakukuha niyo po? Yun po yung sinasabing sasampalatayanan para maligtas. Yun po yung pananampalatayang nakakaligtas sa atin. Kasi meron akong winikisan dati. Sabi niya, bata pa ako, naniniwala naman ako kay Kristo. Sinasampalatayanan ko siya. Paano mo irerebatan yun, no? Pero sa totoo lang, yung pananampalatayang nakakaligtas ay ito. Yung malaman mo na si Jesus ay nagtigis ng tugo para bayaran ang iyong kasalanan. At tanggapin mo yun. Kilalanin mo yun. Sampalatayanan mo yun sa puso mo. Yung ginawa niya para sa iyo, sampalatayanan mo sa puso yun. Na siya ang iyong tagapagligtas. Hindi ikaw, hindi ang iyong sarili, hindi ang religion mo, hindi kung ano-ano pa, kundi si Kristo. Bakit? Dahil kinikilala natin, tinanggap natin sa ating sarili yung ginawa niya para sa atin. Tingnan niyo ang sabi sa Romans chapter 3, verse 24 hanggang 25. Romans chapter 3, verse 24 hanggang 25. Sabi ho ng Bible, sabi niya, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Sabi ho niya, tayo ay inaring ganap, balik mo muna na, tayo ay inaring ganap dahil sa kanyang biyaya sa pamamagitan ng pagtutubos na na kay Kristo Jesus. Verse 25, sabi ho niya, whom God hath set forth to be a propitiation through faith in His blood. Sabi niya na itinakda ng Panginoon na pambayad o pampalubag loob sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang dugo. Nakikinig ba kayo? Hindi ho ba yun yung ginawa ng Panginoon para iligtas tayo? Hindi ho ba yun ang solusyon ng Panginoon para sa ating mga kasalanan upang magkaroon tayo ng kapatawaran? Yung magtigis ng dugo ang ating Panginoong Yesus doon sa krus ng Kalbaryo. Wala ho kasi ibang paraan para tayo mapatawad kundi ang pagtitigis ng dugo ng ating Panginoon. Tayo naman makakamit natin yung kaligtasang ginawa niya para sa atin sa pamamagitan ng pagtanggap ng ginawa niya para sa atin. Sa pamamagitan ng pagsampalataya doon sa ginawa niya para iligtas tayo. At kapag ginawa natin yan, sabi ng Bible, tayo ay inaaring ganap. Pinapatawad ang ating mga kasalanan at binibigyan tayo ng kaligtasan. Amen. Nakuha na intindihan niyo po ba? Nakuha niyo po ba yung pinapoint out ko ngayong gabing ito? Maliban po sa pananampalataya, wala na pong ibang paraan para matamo natin ang kaligtasan. Hindi ho natin kayang matamo ang kaligtasan sa pamamagitan ng ating sarili. Sariling pagsusumikap, sariling effort, sariling pagtsatsaga. Hindi natin kayang maligtas ang ating sarili. Kapag ganun po ang paraan ng inyong kaligtasan, kapag ganun po ang ginagawa niyo para maligtas ka, ang ibig sabihin nun, ang tagapagligtas mo, ikaw, hindi si Kristo. Kasi ikaw ang nagsusumika para maligtas ka. Samantalang sa katotohanan, hindi naman natin kaya. Kaya nga po, dahas ang sinasabi ng banal na kasulatan, sabi ho ng Bible, not of works, lest anyone should boast. Not of yourselves, sabi niya, it is a gift of God.
Yung kaligtasan, yung buhay na walang hanggan, it is a gift. Ang ibig sabihin ng gift, libreng binibigay sa atin. Ang kailangan mo lang gawin, tanggapin. Tanggapin natin yung ginawa niya para sa atin. Maliban ho sa pananampalataya, wala hong ibang paraan para matamo natin ang kaligtasan. Tingnan niyo po sabi ng Bible. Let me give you some other verses po. Hindi ho mga familiar na verses to. Lagay niyo po sa Bible niyo, tandaan niyo po yung mga verses na ito. Romans chapter 4 verse 16. Romans chapter 4 verse 16. Sabi ho ng Bible sa Romans 4:16, sabi niya, basahin natin sabay-sabay. Therefore, it is of faith that it might be by grace. To the end, the promise must be sure to all the seed, not to that only which is of the law, but to that also which is the faith of Abraham, who is the father of us all. Kung babasahin niyo po yung buong chapter, ang pinag-uusapan po nila ay pag-aaring ganap at pagkakaroon ng katuwiran sa harapan ng Diyos. Sabi ni Paul again, sabi niya, therefore, palaging may therefore na may emphasis, sabi niya, no? Therefore, sabi niya, it is of faith that it might be by grace. Sabi niya, kung ang kaligtasan ay talagang biyaya ng Diyos, sabi niya, therefore, walang ibang paraan para makuha natin ito kung hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Amen. Amen. Isa pa hong talata. Romans chapter 11 verse 5 hanggang 6. Romans 11, 5 and 6. Sabi ho ng Bible, basahin natin ng sabay-sabay. Sabi ho ng Bible, Romans chapter 11 verse 5. Even so, then at this present time also, there is a remnant according to the election of grace. Sabi niya, and if by grace, then is it no more of works. Otherwise, grace is no more grace. But if it of works, then is it no more grace. Otherwise, work is no more work. Basahin ko po sa Tagalog. Sabi ho sa Tagalog, sabi niya, gayon din nga sa panahong itong kasalukuyan ay may isang nananabi ayon sa pagkahirang ng biyaya. Ngunit kung ito ay sa pamamagitan ng biyaya, ay hindi ito sa mga gawa. Sa ibang paraan, ang biyaya ay hindi biyaya. Explain ko ng konti. Sabi ng Apostol Pablo, sabi niya, kung ang kaligtasan, kung yung election, sabi niya, ay dahil sa biyaya, sabi niya, hindi ito makukuha sa gawa. Kasi kung makukuha ito sa gawa, hindi ito biyaya. Kung ito naman ay biyaya, sigurado ito ay hindi makukuha sa gawa. Sabi niya, otherwise, it is no more grace. Kung naman ito ay makukuha sa gawa, sabi niya, hindi ito biyaya. Nakuha niyo po? Ulitin ko ha. Sabi ni Apostol Pablo, sabi niya, kung ang kaligtasan o yung election ay biyaya ng Diyos, hindi ito makukuha sa gawa. Kasi kung makukuha ito sa gawa, hindi ito biyaya. Kung nakuha mo sa gawa ang iyong kaligtasan, hindi yung biyaya. Kasi contradiction po yun. Sana po nakuha niyo po yun. Ano? Ang gusto ko lang po sabihin, ang gusto ko lang matutunan natin ngayon sa lino ng banal na kasulatan, na ang kaligtasan ay biyaya po ng Diyos. Anong ibig sabihin? Hindi tayo karapat-dapat doon. Pero kahit hindi tayo karapat-dapat, ibinibigay pa rin ng Diyos sa atin ng walang bayad. Biyaya. Hindi tayo karapat-dapat na ang ating Panginoong Hesus ay mamatay alang-alang sa atin. Hindi tayo karapat-dapat na ang Panginoong Hesus ay magtigis ng dugo para sa atin. Hindi tayo karapat-dapat doon.
Pero ganun pa mang ginawa niya. Ang tawag po doon ay biyaya. Kaya nga po ang kaligtasan ay dahil lamang sa biyaya ng Diyos. Ngayon, kung ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos, wala pong ibang paraan para makuha to kung hindi sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi sa gawa. Hindi sa pagsunod sa kautusan. Sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Salamat po sa Panginoon dahil ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Kasi maliban po sa pananampalataya, wala na tayong kayang gawin para iligtas ang ating sarili. Opo, yun po ang totoo. Sa susunod po yun ang pag-aaralan natin. Pero hindi pa itong bukas. Kasi bukas po ang gusto ko pong i-share sa inyo bukas. Yung pwede ba nating matiyak ang ating kaligtasan? Kasi may nagtatanong. Kasi palagi ko nga daw binabanggit yung katiyakan ng kaligtasan. Ang tanong ho niya pwede bang matiyak ng tao ang kaligtasan? Pwede po. Yun po yung pag-aaralan natin bukas. Mag-wrap up lang po tayo sandali Sabi ng Panginoon na parito siya upang tayo iligtas. Meron ho tayong pangangailangan ng kaligtasan. Dahil tayo ay makasalanan, balang araw tayo ay mapaparusahan. Ang parusa po ay dagat-dagatang apoy. Doon po tayo gustong iligtas ng Panginoon. Anong ginawa ng Panginoon para tayo iligtas? Tinubos niya tayo sa ating pagkakasala. Tinubos tayo ng dugo ng ating Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo para maging posible ang kaligtasan, para maging posible ang pagpapatawad sa atin. Paano natin ngayon matatamo yun? Walang ibang paraan para matamo ang kaligtasan kung di sa pamamagitan ng pananampalataya. Anong ibig sabihin ng pananampalataya? Tanggapin natin, sampalatayanan natin yung ginawa niyang pagtutubos sa atin. Pag sinampalatayanan natin yung ginawa niyang pagtutubos sa atin, ginagawa natin siyang ating tagapagligtas. Yun po ang ibig sabihin ng kaligtasan. At yun lang po ang tanging paraan para tayo maligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Alam niyo, madali lang pong gawin yon. All you need to have is a sincere heart. Maupo ka sa isang tabi, mag-usap kayo ng Diyos. Heart to heart, with all sincerity. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, ayokong maparusahan sa impyerno. Gusto kong maligtas. Humihingi po ako ng tawad sa aking mga kasalanan. Nagsisisi po ako. Ngayong gabing ito, ngayong sandaling ito, Panginoon, tinatanggap ko yung ginawa mo para sa akin. Sinasampalatayanan kita bilang aking tagapagligtas. Alam niyo po yung simpleng panalangin na yun. If you pray that with all your heart, with all sincerity, sapat po yun para ikaw ay maligtas. Sa totoo, wala pong ibang paraan ng kaligtasan kundi sa pamamagitan nun. What will just matter is the sincerity of your heart. Doon lang ho nagkukulang ang maraming tao. Sinasabi lang nila na sinasampalatayan nila sa Jesus, pero sa nguso lang, wala sa puso. Hindi tunay. Kaya yung pagsampalataya niya walang epekto sa kanyang buhay. Amen. Tutuloy pa ho natin sa susunod. Pero bukas po ang gusto kong talakayin sa inyo. Pwede ba nating malaman ngayon pa lang naligtas na tayo? Pwede ba nating matiyak ang kaligtasan natin? Pwede po. Pwede po. Bukas po yan ang ating pag-aaralan. Sana po may natutunan kayo ngayong gabi nito. Manalangin na po tayo, tawagin ko ulit si Brother Ronnie. Siya po mangunguna sa ating prayer time ngayong gabi.
Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa gabi na muli pong pinahiram sa amin para po, Panginoon, nakapakinig po ng iyong salita. Salamat po, Panginoon, at muli po kami nakarinig ng mga katotohanan na nagpapatunay, Panginoon, na ang kaligtasan po ay sa pamamagitan lang po ng biyaya at sa pananampalataya, Panginoon. Tunay nga